bakit absent yung mga boss? Your Honor, we will get back to you. We will determine, sir. Next time, dapat you have to have a reason. Bakit kasi pinatawag namin siya eh. Dapat magkaroon kayo ng magandang rason kung bakit hindi siya makapunta by stating na he's just in the office and doing nothing, maybe picking his nose. I'm sorry for the word. I'm just we'd like to know the reason for the absence of the Secretary of DOE and the chairperson of the ERC. Bakit absent yung mga boss? Bakit wala Secretary Alutilla and si chairperson Attorney De Malanta? Your Honors, for ERC Chair Mona De Malanta, we have a scheduled commission meeting today and the agenda is full, Your Honors. Okay. How about Secretary Alutilla? Your Honor, we will get back to you. We will determine, sir. I'm sorry. We will determine po. Hindi niyo pa alam kung bakit siya absent? Hindi po siya absent. Nasa office po yata siya. Para sigurado po kung tama yung sagot. Tatanungin po natin. He's coming. Malilate siya. We will check po, sir. Okay. Next time, dapat you have to have a reason. Bakit kasi pinatawag namin siya eh. Dapat magkaroon kayo ng magandang rason kung bakit hindi siya makapunta by stating na he's just in the office and doing nothing, maybe picking his nose. I'm sorry for the word. I'm just, kasi pangit naman na this is a serious hearing. We're talking about power outages na marami apektado mga kababayan natin, marami napipirwisyo. Then if this is a serious matter, if you're taking this seriously, dapat nandito yung mga big boss ng mga iba't ibang agency tulad ng DOE and ERC. Yun yung point ko. Okay. So anyway, I'll proceed with one question and then kanina may mga questions si Senator Cheese and Senator Riza. Yung planned and unplanned, yes, yung planned outages, yun ay because magagawa kayo ng maintenance o nakita niyo may problema, gagawa kayo ng pag-aayos. Now, my question is, gaano ba ka-healthy ang mga planta natin ngayon? Namomonitor ba natin yung proper maintenance? Na baka marami ng planta dyan na kailangan mapalitan na, ma-overhaul, etc. na hindi pa ginagawa. Ang tanong ko ngayon, meron ba tayong record na magpapatunay na ginagawa ng ating mga iba't ibang ehensya, ng ating pamalaan sa energy to ensure na itong mga plantang ito ay properly maintained? Sino po ang gumagawa dapat niyan? DOE, go ahead. Thank you, Your Honor. Meron po tayong tinatawag na GOMP, yung maintenance plan, kung ano po yung schedule ng kanilang maintenance for each of the plant. Tapos po yan sinasubmit, tapos ina-approve po ng Department of Energy. Para sigurado po na hindi sila summer mag-schedule dahil alam natin pag summer, dapat lahat sila available. Ngayon po, binabantayan po ng ERC kung sino yung hindi sumusunod din doon sa GOMP. Kami po naman sa DOE, pagka meron pong deviation, magsasabi sila sa system operator, tapos sasabihan ng NGCP, tapos i-approve din po ng DOE kung may maganda po siyang rason kung bakit niya kailangan bigla out of the scheduled plan. Si Secretary nga pala po ay nasa PNOC board meeting na. Okay, that's acceptable. Now, base po sa ginagawa niyong monitoring, sabi niyo nga po doon sa mga planta na ma-ensure na properly maintained ngayon, ilan po doon ang patuloy pa rin na nagkakaroon ng power outage as a result of poor maintenance? At ano po ang ginagawa ninyo? Kasi sabi niya dapat properly maintain yan. So kung hindi sila sumusunod doon sa patakaran na for a certain period of time this has to be maintained at hindi nagagawa, ano po yung sanction doon? And ilan na po ang na-flag down ninyo ng mga ganong planta? At ano pong ginagawa sa mga plantang yon na bulok na? Your Honor, ang ERC po ang nagbabantay nung ganong part. Then ERC, can you answer that question? Your Honors, meron po kaming mga reliability indices and the generating plants under the terms and conditions of the COC we issued, they are required po to submit to us the outage reports so that close to real time po, within 3 hours from outage occurrence, dapat na i-report nila sa amin informally, within 48 hours yung formal report po. The same with resumption po. And then based on those reports ng outages po, we check if they are within yung reliability indices that we have set for them. Okay. If beyond that. My question really is, gaano ba dapat ka-frequent o ka-regular yung pag-check nyo if a power plant is sumusunod doon sa maintenance procedure na set forth by either the DOE or ERC? Is that every year, twice a year, every 10 years, every 50 years? Just educate us. Opo. Kasi, Your Honors, the data comes in daily po. And so, daily po, meron kaming database that Hindi already nga po, ang tracks ibig po. sabihin, gaano po ba dapat kadalas na ini-inspect po yung mga power plant yan? Kasi there are times na nababalitaan natin, kaya nagkakaroon ng power outages, kasi nga po nag-bad down yung planta, luma ng planta, kulang yung pyesa, ay bulok na at kailangan palitan, etc. So kung yan talaga ay properly maintained at kung sumusunod sa regular maintenance procedure, hindi pwedeng gamitin ng dahilan na nag-bad down yung planta kasi may nasira or luma na yung isang pyesa, etc. So kaya ang tanong ko, gaano ba kadalas dapat ang maintenance inspection na set forth by ERC?
Your Honors, in terms of maintenance inspection po, wala hong regular na Wala. maintenance So inspection pwedeng po. after 10 years, after 50 years, after 100,000, 100 years, saka mag-inspect, okay lang. Opo. Diyan kayo nagka-problema. Diyan Your kayo nagka-problema. Opo. Kaya pala maraming mga outages, power outages, na kapag nag-inquire kami, sinasabi yung planta nag-back down dahil nasira, dahil merong pyesa ang kailangang palitan at kailangang pang-orderin kung saan lupalop ng mundo o sa lupalop na lugar. So, hindi nyo ginagawang trabaho nyo dyan sa ERC. Kasi parang sasakyan yan di ba? Kailangan well-maintained yung sasakyan para maayos yung pag-andar. Di ba? Pareho din yung parang sa aeroplano. Yung aeroplano dapat talagang well-maintained. Ganun din dapat sa energy. Ang aeroplano, pag hindi well-maintained, that's the malaking possibility na mag-crash. Ganun din sa atin. Sa energy, kapag hindi well-maintained, magka-crash yung electricity natin. As a result, nagkaka-brownout at marami na piperwisyo. So wala pala, bahala na, wala palang regular na maintenance inspection. Parang every month may mag-inspect sa inyo o every year. Huwag niyo sabihin kulang kayo sa budget. Ah, O huwag niyo sabihin kulang kayo sa resources o kulang sa tao. Don't use that. Don't you ever use that reason. Yes, Your Honors. That's unacceptable. Your So Honors, bakit? if I can just clarify, the first inspection of the ERC is during the COC application. During the application. And Opo, then so next that's the will first be, inspection. Tapos yung previously the COC rules provides for 5-year term of the COC. So so after 5 years. no po, midterm So another 5 years of inspection, midterm is after 2.5 years. 2.5 years, and then the next will be the next application, Okay, Your and let me Honors. ask you this. So sa tingin mo tama yun? So every 2 year midterm of the contract. So in this case, sabi mo binigyan mo example 5 years. So once lamang or twice lamang? So ibig sabihin, para sa iyo, let me ask you, as a professional, you've been in ERC for quite some time, I would assume, right? So Yes, marami Your ka nang Honors. alam tungkol sa mga power plant, etc. So tama ba yun na every 2.5 years ang gagawin pag-inspect sa isang planta? Kung okay ba ito, kung sumusunod ba ito, kung saan mga regulations na set forth by the ERC, kung ito pa ba ay tama pa rin ang takbo nila, etc. Is 2.5 years enough? O dapat mas maaga pa? Sa tingin mo lang, ma'am. Opo. Your Honors, Mapakisagot lang. Sa tingin opo, mo. dapat mas maaga pa kapag Okay. na-trigger po yung mga Dapat mas triggers maaga pa. mechanism. So kung mas maaga pa Your para sa iyo, Honors. ano ba dapat ang pag-check? Every month, quarterly, once a year? Kung kayo po tatanungin. Ideally po sana once a year, but Once a year. again, Your Honors, Mas maganda. Our Kung mas okay pa sana kung that twice a year. accommodate. Especially kung tag-init. Diba? So bakit hindi po ginagawa? Your Honors, i-clarify ko lang din po yung sagot ko, Your Honors. The licensing po is separate from the monitoring team po. So the monitoring now, ang ginagawa lang po is every time merong mga prolonged outage, we also conduct inspection po ng plants, but it's already on prolonged outage. Kaya nga, But- next time po, ma'am, kapag halimbawa merong isang planta nag-bug down, nasira, that's a full maintenance, dapat hindi lamang yung planta ang masasanction, kundi kayo po dyan sa ERC dahil hindi niyo po ginagawa yung trabaho. Kasi kung ang bibigyan na reason ng planta ay poor maintenance, kaya nagka-power outage sila, nagka-brownout, dapat sisihin kayo. Dahil hindi mangyari yung poor maintenance kung well-monitored ito mga plantang ito. Am I right? Yes, Your Honors. Admittedly, what we do is desk monitoring At kapag based on meron, the benchmarks. more monitoring dapat. And then kapag dumating sa punto sa inyong monitoring na itong isang planta ay matagal na, luma na, bulok na, edi gawa niyo ng paraan. Is either palitan yan o overhaul yan, yung plantang yon. Kaysa naman pagtsatsagaan na pag-operate yun and then maya magkakaroon ng brownout and then ang maging reason is poor maintenance para tayo naglulukuhan.